Ako si Carmela. Tulad ng iba, bata pa lamang ako, pangarap ko ng maging doktor. Ganoon naman ang kadalasang ipinapasok na pangarap sa utak mo ng mga magulang mong gustong umasenso sa buhay, di ba? Yung pagyaman na hindi nila nagawa ng tumanda sila. Ikaw dapat ang sumalo at gumawa para sa kanila sa pagtanda mo. Nakakatawa. Ang dami ko kagad sinabi pero hindi ako nagrereklamo. Hindi ito paglalabas ng sama ng loob. Sa katunayan, nung mag-college ako, nagustuhan ko kaagad ang pre-med course na kinuha ko pero biglang namatay ang aking ama. Kaya napilitan akong mag-shift na ibang kurso na malapit pa rin sa pagmimedisina. Nag-nursing ako. Nagustuhan ko pag na-nurse nang makatapos ako at makapasa ng board exam. Hindi sa pagmamayabang pero nasa top 3 ako sa mga take 1 na nag-board exam kaya naman hindi mahirap sa akin na makapasok sa mga pinapangarap kong magandang mga ospital. Pero hindi talaga pala doon ang destinasyon ng pagiging nurse ko. Dahil isang araw, nakatanggap ang mami ko ng sulat mula sa probinsya namin sa Western Visayas na may malubhang sakit si Lolo Jerry. May leukemia raw si Lolo Jerry na tatay ni mami at ayaw nitong magpagamot sa ospital. Iyak ng iyak si mami. Hindi niya alam kung paano ipapagamot sa doktor ang tatay niya kasi nasa Maynila siya. Bilang anak, niyakap at pinatahan ko ang sarili kong ina. Bigla siyang nabuhayin at napahawak sa mukha ko. Uuwi ka sa probinsya. Ikaw ang magiging nurse ng Lolo Jerry mo. Malakas at madiin na wika ng mami ko. Para pabilisin ang istorya, umuwi ako sa probinsya pero hindi ko kasama si mami. Ang galing, di ba? Siya yung anak. Dapat kasama ko siya sa pag-uwi para mabuhayan at sumaya lalo ang lolo ko na tatay niya kapag nakita siya. Pero mas inuna ni mami ang negosyo niya ang catering business. Buwan ng Hunyo kasi noon. Panahon ng kasalan kaya naman fully book ang kalendaryo ng mami ko. Lumuwas ako pauwi sa probinsya kung saan ako pinanganak. Kabado ako noon kasi nagbarko ako, imbis mag-aeroplano. Nakabook na ako sa barko nung magbubook sana ako ng flight sa airlines. Medyo old school pa rin si mami. Mas masaya raw sa barko. Masaya nga sa barko pero araw ang binilang ko bago ako nakababa sa lupa. Sinalubong ako ng isang kasambahay na may edad na sa pier. Nagpakilala itong si Amor. May kasama siyang driver ng lumang owner ng Lolo Jerry ko. Sumakay kami sa owner at nagsimula na kaming umuwi sa bahay ni Lolo. 7 taong gulang ako nang umalis ako mula sa probinsya namin. 7 taon ako nang makipagwalay si mami sa biological daddy ko na isang dentista sa bayan na ayaw makipagsapalaran sa Manila. Yun ang kwento ng mami ko kaya hiniwalayan niya kaagad si Miguel. Ang tunay na pangalan ng daddy ko. Nasa 24 na taong gulang ako nun. 17 taon akong hindi nakauwi pa sa probinsya. Nanibago talaga ako sa itsura ng paligid. Parang yung dating makulay na kapaligiran na nakaguhit pa sa utak ko. Napalitan bigla ng maalikabok, mausok, madawag, kulay sepia at lumang-lumang komunidad. Hindi sa pangmamaliit sa sarili kong probinsya pero mukha na siyang disyerto ngayon sa paningin ko. Disyerto na tinubuan ng mga punong may tinik ang mga sanga at ginawang pugad ng mga hayop na gutom na gutom. Literal yun, Sir Sat, dahil marami akong nakitang mga sobrang payat na mga aso na tila ba naghihingalo sa kalsada. Yung iba, naglalaway na hinahabol ang sasakyan namin. Nakakatakot, nakakalungkot. Wala nang kakulay-kulay ang probinsya namin pag-uwi ko. Walang pinagkaiba sa itsura ng Lolo Jerry ko na naabutan kong nakaratay sa divan malapit sa barandilya ng terasa. Lolo Jerry? Nangilid ang luha ko nang lumod ako sa tabi ng lolo ko. Ako po ito, si Carmela.
Naaalala niyo pa ba ako? Bulong ko sa kanya. Tiningnan niya lang ako. Hindi siya kumurap, pero nagbigay ng matamis na ngiti. Ikaw pala si Carmela, ang apo ni Lolo. Akala ko sinong mataray na principal yung biglang nagsalita sa likuran ko. Si Amor pala. Hindi niya ako kasambahay. Kapitbahay niya ako kaya ako tumutulong na alagaan siya. Madiin na sabi ni Amor. Nagpasalamat ako kay Amor pero wala na siyang ibang sinabi. Maliban na lang nang tinulak niya ako sa gilid ng terasa para sumilip sa madawag na hardin sa ibaba ng malaking bahay ni Lolo. Nagulat ako sa mga nakita ko. May mga tila pulubing nakaupo sa hardin sa ibaba. Lahat sila ay nakatingala sa amin. Nakatanghod na parang mga aso. Pati ang mga upo nila, kawangis ng isang aso na naghihintay ng malalapanon. Gusgusin ang itsura nila pero hindi sila madumi. Mukhang marumi ang mga kasuotan nila kahit na mukhang bagong ligo ang iba sa kanila. Nasa 7 o 8 katao ang nakita ko pero nangibabaw sa lahat ay yung malaking babae na buhagag ang buhok. Nakakatakot ang mukha niya. Lahat sila, napapansin kong walang mga kilay, walang mga kuko, at walang guhit sa nguso o tinatawag na philtrum. Binulungan ako kaagad ni Amor. Wag na wag mong babanggitin ng malakas na may karamdaman ng lolo mo. Dahil kapag narinig ka nila. Naputol bigla ang pagsasalita ni Amor nang biglang maglaho ang mga mistulang pulubing nakatanghod sa hardin. Nasaan na sila? Pabulong kong tanong. Sa isang iglap, napahiyaw ako nang makita ko ng iba sa kanila ay nasa itaas na ng mga puno. Halos kapantay na nila ang terasa. Walang kurap na nakatingin sa akin noon. Paano sila nakaakyat ng ganun kabilis? Hindi pa tapos ang pag-uusisa ko nang mapansin kong nawala sila sa itaas ng mga puno at napunta na sa labas ng tarangkahan. Nakatanghod pa rin sa amin ni Amor. Ginapangan ako ng hilakbot. Hindi ko alam kung isang palabas yung nakita ko o parte yun ng pag-welcome sa akin sa pagbabalik sa bahay ng lolo. O sadyang naengkanto ako. Paano nila nagawang mawala na parang bula at mapunta sa itaas ng puno at muling maglaho sa harapan ko at mapunta sa labas ng gate nun? Mga magikero ba sila? Anong mahika ang tawag doon? Sila mga binaliw. Pagdidiin ni Amor. Binaliw? Mga nasisiraan ba sila ng bait, Amor? Ang binaliw ay isang aswang na parang ordinaryong tao. Pumapasok ito sa bahay ng isang may sakit ng hindi napapansin dahil may kakayahan itong gawing hindi nakikitang sarili. Kaya nilang maging invisible para hindi mo sila agad makuha, para hindi mo alam na aatake na sila. Eksaktong pagsasalarawan ni Amor sa akin tungkol sa binaliw. Mga aswang sila? Kung gayon, kumakain sila ng tao? Iba pumatay ng biktima ang mga binaliw. Kapag hindi mo binabantayan ng may sakit na target nilang kainin, itatakas nila ito nang hindi mo agad nalalaman. Papalitan nila ang biktima ng isang buong puno ng saging. Kamukhang kamukha ng itinakas nilang biktima. Malalaman mo na lang na hindi na yun ang tunay na tao sa oras na kainin nila ang tunay na itinakas na biktima. Kusang matutuyot ang replika at magsasapuno ito mismo sa paningin mo. Dahil dito sa probinsya,
ang salitang baliw o baylo ay nangangahulugang magbago. Kaya sila tinawag na aswang na binaliw. Lumipas ang oras at sumapit ang hapunan. Nakita ko na lamang si Amor na naghahanda ng umuwi sa bahay nila. Hindi ko lubos na inakalang uwian pala siya noon. Nagtanong tuloy ako kung sino ang nagbabantay sa Lolo Jerry na ayaw pumasok sa silid niya at gustong matulog sa terasa mag-isa. Si Juancho ang makakasama mo sa gabi, Carmela. Ang driver ng lolo mo. Uuwi na ako. Bukas na lang ulit. At tuluyan ang bumaba ng bahay si Amor. Napatitig ako sa maskuladong driver ng lolo ko. Mukha siyang kontrabida sa pelikula pero nabasag naman ang takot ko nang magsalita ng matatas si Lolo Jerry. Huwag kang matakot kay Juancho. Simula nang umalis kayo ng ina mo sa bahay na ito, si Juancho na ang tumayo kong parang tunay na anak. Bata pa lang si Juancho nang kukupin ko siya at ilayo mula sa siraulo niyang ama. Malalim ang boses ni Lolo habang sinasabi ang mga katagang binitiwan niya. Napansin ni Lolo na nilalamig ako sa takot at ilang na ilang ako sa bahay kung saan ako lumaki. Tinawag niya ako at pinaupo sa tabi niya habang nakikinig si Juancho sa amin. Takot ka sa aswang, apo? Tumango lang ako. Napangiti si Lolo Jerry. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga sumunod niyang sinabi. Ito ang mga eksaktong sinabi ng lolo ko sa akin ng gabing yon. Ang aswang, ayon sa alamat ng iba't ibang tribo dito sa Pilipinas, ay isang nilalang ng gabi na may panlasa sa laman ng dugo ng tao. May kakayahang magpalit ng anyo. Kaya nilang maging mga hayop at may iba pang taglay na itim na mahikang kakayahan tulad ng pangkukulam. Ang sabi ng lola ko sa akin, ang pinagmula ng salitang aswang ay pinagtatalunan pa rin kung saan talaga nagmula mula noon hanggang ngayon. Ang pagdating ng Katolisismo ay ang nagturo sa sinaunang katutubo na demonyo ang aswang dahil naging matatakotin ito sa mga krus, sa holy water at iba pang bagay at simbolo ng pananampalatayang Katoliko. Sabi naman ng lolo ng lola ko, ang aswang ay may uri mo sa 5 kategorya. Ang sumisipsip ng dugo tulad ng mandurugo. Yung mga nahahati katulad ng manananggal. Ang asong tila lobo na aswang na nagiging bulugan. Ang mapaghiganting mangkukulam na maaaring pumatay ng sinuman gamit ang mga aspile at manika. At ang halimaw na nagnanakaw at kumakain ng mga bangkay. Tulad ng mga binaliw na kilala rin sa ibang lugar sa pangalang Tigbaliw. Ayon pa kay Lolo Jerry, ang paniniwala umano sa aswang ay laganap na talaga sa Pilipinas at nagsimula na noong bago pa nasakop ng mga Espanyol ang kapuluan. Binanggit ng mga misyonerong Espanyol at otoridad ang kanilang patotoo at paniniwala sa kanilang mga alaala at isinulat sa kanilang talaan ng mga liham. Ayon pa kay Lolo Jerry, sa kanlurang Visayas raw nananatili ang paniniwala sa aswang dahil paminsan-minsan ay maririnig o makikita mo sa lokal na balita ang isang umano'y pag-atake o pagkakita ng aswang. Pero ilan lang ang nakakaengkwentro ng totoong aswang sa tunay na buhay. Dati umano, hinala ng mga taga-Maynila na ang mga aswang ang mga bagong dating mula sa Iloilo at mga karatig probinsya nito. Dahil sa takot na baka bigla na lang raw tumubo ang mga pakpak nun at lumipad na may nakalawit na lamang loob sa gabi. Ito ay dahil sa mga kwento tungkol sa ilang individual sa rehiyon na pinaniwala ang mga aswang na naging tanyag sa buong bansa. Yung iba, naging haka-haka na lang kalaunan. Natigilan ang kwentuhan namin nang makarinig ako ng malalakas na ingay mula sa bubong ng bahay.
May mga tila yabag ng paa na nagtatakbuhan sa bubungan. Agad na kumuha ng bolo si Juancho. Sumigaw ito pero hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Maya-maya, napatili ako ng may isang malaking babaeng buhagag ang buhok at may mahahabang daliri na lumabas mula sa ilalim ng hinihigaan ng lolo ko. Napakabilis nitong gumapang patalon sa may ground floor mula sa terasa. Ito yung babaeng nangibabaw sa paningin ko nung napatingin ako sa hardin nun. Ang babaeng buhagag ang buhok na may nakakatakot na muka. Dinaig niya pa ang bayawak sa bilis nun. Hindi siya nalalayo sa isang hunyango. Sa sobrang takot ko, nayakap ko ang lolo ko at nabuhat ko siya papasok sa silid niya. Juancho, bantayin mo yung bahay ah. Dito na muna kami ni lolo sa kwarto niya. Tumango lamang si Juancho at patuloy na nagsisisigaw sa hardin mula sa terasa. Nang maihiga ko si lolo sa kama niya, agad siyang pumalag at tumayo nun. Lo, hindi kayo pwede sa labas. Sinasalakay na kayo ng aswang. Dito na kayo magmula ngayon sa kwarto niyo. Mas ligtas ako sa terasa, apo. Ayoko dito sa silid na to. Dito nila patutulugin ang replika. Ayoko dito. Halos parang batang umiiyak ang lolo ko noon. Niyakap ko si Lolo Jerry at tinabihan sa pagtulog. Replika. Matagal kong inisip kung anong gusto niyang sabihin. Iyak ng iyak sa takot si lolo. Parang biglang naging bata yung pasyente ko noon. Lumipas ang isang oras ng pagpapatulog sa lolo ko. Sa wakas ay napayapa rin siya at nakatulog sa mga bisig ko noon. Nang sumunod na araw, pagmulat ng mata ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nang makita ko ang yakap-yakap ko sa kama noon. Isang malaking puno ng saging ang yakap-yakap ko sa pagising. Bigla kong naalala ang kwentuhan namin tungkol sa binaliw nung nagdaang gabi. Napasigaw ako sa hilakbot habang parang baliw na hinanap ang Lolo Jerry ko. Lolo Jerry, nasan ka? Nataranta kong tanong sa tiwangwang na kabayan. Halos maloka ako sa takot. Naglupasay na ako sa iyak nang hindi ko mahanap si Lolo Jerry sa buong second floor. Dumungaw ako sa ibaba ng terasa at napamura ako nang makita kong nagtatawanan sila Amor, Juancho, at ang sarili kong lolo habang nag-aalmusal sa ilalim ng puno ng mangga sa hardin. Galit na galit akong bumaba at kinumpronta ang lolo ko noon. Bakit umiiyak ka? Namumutla pa, Carmela? Tanong sa akin ng lolo kong baliw. Di magandang biro yung ginawa nyo ah. Sino naglagay ng puno ng saging sa kama? Ako. Nakangiting sagot ni Amor habang nakaluwa ang naglalakihan niyang dibdib sa harapan ko. Sa sobrang pikon ko ay hindi na ako nakapagsalita noon. Nag-walk out ako. Literal na naglakad papalabas ng gate at naglakad papunta sa kung saan. Ganun kasi ako kapag galit nun. Imbis na makapagsalita ng masasakit at literal na makapanakit, lalayo na lang ako. Naiyak ako sa sama ng loob. Pinaiyak ako ng hindi magandang biro. Dinala ako ng mga paa ko sa napakalayong lugar hanggang sa makapasok ako sa isang madawag na gubat. Hindi ako tumigil sa paglalakad hanggat hindi naaalis ang pikon sa utak at dibdib ko noon. Natigilan na lamang ako nang makarating ako sa isang hanging bridge. Isang lumang tulay na yari lang sa makapal na lubid at mga pinagdikit-dikit na mga rektangulong kahoy. Gumigewang-gewang ang tulay. Malakas kasi ang hangin sa tulay gawa ng
malaking espasyo na pinagdudugtong ng tulay na yari sa lubid nun. Siguro may 35 metro ang haba ng tulay at sa ilalim nito ay may rumaragasang malumot na ilog. Nakakatakot mahulog sa ibaba. Parang maraming engkanto ng tubig at undin na nakatira sa ilalim nito. Sinubukan kong maglakad. Tumawid papunta sa kabila. Pero parang baging na nagduyan ng tulay. Nahilo kaagad ako. Mabuti na lang at 5 metro pa lang ang natatawid ko nun. Umatras ako agad pero natigalgal ako nang makasalubong ko ang isang malaking babae. Nakatayo na siya nun sa bandang likuran ko. Nasa dulo siya ng tulay. Napatitig ako sa mga mata niya pero tila nang hihina siyang umiwas sa tingin ko nun. Ikaw yung babaeng nakita kong lumabas mula sa ilalim ng divan na higaan ng lolo ko kagabi. Ikaw yun. Tamang hinala ko sa babae. Hindi siya kumibo pero alam kong isa siyang aswang. Isang binaliw dahil nang tumingin ako sa pupuntahan ko sanang kabilang bahagi ng tulay. Nandun na siya. At ang nakakakilabot sa lahat, hawak na niya sa kamay ang Lolo Jericho na nakatitig lang sa akin noon. Lolo Jerry, huwag kang sumama sa kanya. Patakbo ko sanang hahabulin ng lolo ko pero gumewang-gewang muli ang tulay pero hindi ako nagpalamon sa takot noon. Kailangan kong makuha muli ang lolo ko. Nakaabot ako hanggang sa kabilang dulo pero nang pagtalon ko sa pinakadulo nun, narinig ko ang umiiyak na tawag ng Lolo Jerry na nasa pinanggalingan kong parte ng tulay. Nakita ko si Lolo na nakahiga sa lupang kinakaladkad ng mga taong nakita kong nakatanghod sa hardin kahapon. Ito yung mga tinatawag ni Amor na binaliw, na napunta bigla sa puno at sa ilang segundo ay napunta sa labas ng gate. Sila yon. Tangay-tangay na nila si Lolo. Agad akong tumakbo pabalik sa pinanggalingan ko pero hindi ko na naabutan ang mga binaliw. Wala na rin si Lolo sa paligid nun. Tumakbo ako pabalik sa bahay pero hindi ko na alam kung saan ang tamang daanan. Lalo akong naligaw nang biglang dumilim ang langit at nagsimulang umulan. Parang naging pelikulang lahat, Sir Seth. Para akong bida sa isang horror movie na natrap sa kagubatan. Hanggang sa nakakita ko ng pag-asa. Nakita ko si Amor na sumisigaw at hinahanap ako. Sumigaw ako at tinawag ko ang pangalan niya. Amor! Napatingin siya sa akin nun. Tumakbo siya at niyakap ako. Dinala niya ako pauwi sa bahay. Pagdating namin sa bahay, gulat na gulat si Juancho sa itsura ko. Bakit putikan ka? Saan ka ba galing, Carmela? Tanong ni Juancho habang nagkakape sa terasa. Napansin kong wala si Lolo sa higaan niya. Nasaan si Lolo, Juancho? Nasa kwarto niya. Sabay na sagot ni Amor at Juancho nun. Gumapang ang kaba sa dibdib ko. Imposibleng si Lolo yung nasa kwarto dahil unang-una, ayaw niyang matulog sa dati niyang silid. Pangalawa, nakita ko siyang tinangay na mga binaliw sa tulay. Dahan-dahan kong binuksan ang kwarto ng Lolo Jericho. Umuulan sa labas pero mainit ang sigaw sa loob ng silid. Parang patay na nakahiga ng diretsong-diretso ang lolo ko sa luma niyang katre na yari pa sa nara. Nakakumot siya ng puti mula paa hanggang leg nun. Akala ko, morgue ang binuksan kong kwarto dahil ganun ang imahe na rumihistro sa utak ko. Paano niya siya napatulog ng ganyan? Tanong ko. Walang sumagot kina Juancho at Amor.
Lumapit ako dahan-dahan sa lolo ko. Pero pinigilan ako ni Juancho. Hayaan mo na siyang magpahinga, bulong ni Juancho. Mga 3 minuto kong tiningnan mula sa pinto ang lolo ko bago ko pinagana ang pagiging nurse ko. Lumapit ako sa kanya. Pinulsuan siya sa leeg. Wala na siyang pulso. Hindi na rin siya humihinga. At paglingon ko sa likuran ko, wala na rin sina Juancho at Amor. Mabilis kong tinanggal ang kumot na tumakip sa katawan ni lolo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag yung eksaktong nakita ko na hanggang ngayon ay bumabaliw sa isipan ko. Kalahating tao, kalahating puno ng saging si lolo. Hindi ako nakasigaw. Hindi ako nakapagsalita. Mabilis kong kinuha ang mga gamit ko at agad akong tumakbo papalayo sa bahay ng lolo ko. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa police station. Inireport ko ang naganap simula nang dumating ako mula Maynila. Pero hindi ako pinaniwalaan ng mga pulis. Tinawagan ko ang mami ko at sinabi ko ang pinagdaanan ko pero hindi rin siya naniwala nun. Nagpatingin ako sa isang psychiatrist sa ospital namin sa Manila. Ngingiti-ngiti lamang siya sa bawat session at hindi naniniwala sa akin nun. Nung umuwi si mami, wala na nga si lolo doon sa probinsya. Pumanaw na. Pero ang nakapagtataka, buo ang katawan nito. Hindi katulad ng nakita ko nang nakahiga siya sa kanyang higaan.